Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories at the same time creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si mismo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Isa mapagpalang hapon, Pilipinas, at ngayon pong hapong ito, araw po ng Sabado, ika-6 po ng Mayo. Nako, nakakatuwa kasi ang ating pong panauhin ay isang balik scientist, okay? So welcome po sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid at ang ating theme po ngayon ay siyensya na, tekno pa at gusto ko pong ibahagi sa inyo ito pong isang quote mula po kay Sarah Kessens ng isa pong University of Canterbury researcher. Okay, so sabi niya, conducting biological experiments in space allows for both a more complete understanding of life on Earth as well as the development of life support capabilities which will enable advanced human space exploration and future of habitation. Off-Earth habitation. Ayun. Na-perk up ako doon sa kanyang sinabi na future of-Earth habitation. Tatanong po natin ito sa ating panauhin, mga kaibigan. Okay, so, alam ba ninyo na ang mga sikreto po ng kalusugan ng mga astronaut sa kalawakan ay pwedeng matuklasan sa pamamagitan lamang po ng maliliit na uod? At dapat tayo magmalaki dahil isang Filipino scientist po ang mismong namuno or kasama po sila na involved sila sa mga eksperimentong ito sa International Space Station. At ating pong makakasama ang nabanggit na pambihirang DOST Balik Scientist ngayong hapon, si Dr. Alfredo V. Alcantara Jr. Siya po ay Space Biologist at DOST Shared Balik Scientist. Ang host po niya ay ang DOST PNRI o itong Philippine Nuclear Research Institute. Natapos po niya sa Yonsei University sa South Korea ang joint masters at PhD sa Biological Science and Technology. Ayun, okay. So atin pong tatalakayin kung paano nga ba nakatutulong ang pagpapadala ng mga uod sa kalawakan upang maunawaan ang epekto po ng microgravity o kawalan ng grabidad sa immune system. Ano ang kanyang misyon sa pagbabalik sa Pilipinas upang itatag ang C. elegans Pilipinas Initiative? At ayun, so mga kaibigan, kung handa na po kayo, ito na po si Dr. Alfred Alcantara. Okay, so magandang hapon sa iyo, Doc. Magandang hapon po at maraming salamat po sa pagkakataon ito. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon. Okay, Doc, kailan ka bumalik bilang balik scientist? Ito lang pong January ngayong taon po. So naku, ilang buwan ka lang pala dito. Opo, babalik ko lang dito. Okay, so kailan ka nag-graduate? 2024 po, August 2024. Okay. August 2024, 2025, 2026, bumalik ka na dito. Opo. Bakit? Pagkatapos po ng ako'y makatapos ng graduate studies sa Korea, pumasok po muna ako bilang postdoc ng halos mahigit isang taon. Pagkatapos po ay nagkaroon po ng pagkakataon na meron pong balik scientist program para makabalik dito sa Pilipinas at pagpatuloy ko po yung pag-aaral, yung pagsisiyasat ng agham gamit ang C. elegans o ito nga pong worm na ito, yung nematode po na bilang model organism sa mga iba't ibang uri o larangan ng pananaliksik. So ang nais ko po ay palaganapin pa ito kasi ito po ay kilala sa buong mundo. Meron po international C. elegans community. Kaya lang sa Pilipinas ay hindi pa ito ganun kakilala. Gayunman is marami tayo. Actually may mga institusyon at mga Pilipino na nananaliksik at nakapag-publish na ng mga pag-aaral gamit ang C. elegans. So nais ko po itong patuloy na ipalaganap at ponlarin pa ang larangan ito sa Pilipinas. Okay, Dr. Alfred, parang kasi kung 24 ka nag-graduate, yung hanggang 2026, anong ginawa mo doon? Yun sa postdoc ko po. Nagtatuloy ko lang po yung aking mga eksperimento ng aking graduate studies kasi nung nagpadala po kami ng worm sa space, hindi lang po nagtatapos doon yung aming pag-aaral. Kumbaga meron pa pong mga tinatawag na kasunod na mga eksperimento o yung mga post-flight experiment upang makumpirma kung ano yung nakita namin sa actual na experiment po namin. At marami pa pong mga eksperimento bago po namin natapos yung pag-aaral ko po nun. At ngayon po is nung nakabalik po ako dito sa Korea, kamakailan lang po is na-publish po yung paper namin. Nitong May lang po, the NPJ Microgravity, at meron pa po kami isa pang paper na kaka-accept lang po nitong buwan na ito. Ang galing naman.
Pag sinabi mo kami, ilang kayo? I mean, sino-sino yung mga kasama mo? Yung sa Korea po, kami po is sa lab po namin, but ito po ay isang international collaboration. So hindi lang po yung iisang kumbaga sa isang spaceflight mission, marami po kami pero may iba-iba kaming objectives o iba-iba kaming experiment. Kumbaga sa akin, ito po yung pinangunahan ko, yung sa C. elegans, yung ang pinag-aralan ko po is yung immunity ng C. elegans o yung pagbabago ng immune response ng C. elegans sa microgravity. May mga ibang grupo naman po, ang particular na pinag-aaralan nila ay yung muscle, iba naman po yung mga neurons or yung synapse, mga nervous system. Okay, biological science and technology. Bakit space ang pinili mo? Isa po itong interesting na larangan, hindi masyadong, kumbaga hindi siya masyadong na-explore, lalo na sa Pilipinas. Tawag ko nga po dito is haynayang pangkalawakan o space biology. Ito po ay isang mahalaga na larangan. Iisip natin kasi yung space biology is para lang sa astronaut. Wala pa naman tayong totoong Pilipino na padala sa space or astronaut. So para saan ba yung ginagawa natin? Hindi natin alam na yung pag-aaral sa space environment ay nakakatulong din sa mga kondisyon na karaniwang nakikita natin dito sa mundo. Halimbawa, sa space, ang mga astronaut ay nakakaranas ng muscle atrophy o yung panghihina o panliliit ng muscles. Ito ay nararanasan din sa mundo. Ang aging o yung pagtanda, may pag-aaral na pagpabilis ng aging o accelerated aging, yung exposure sa microgravity. At marami pa pong iba, ang immunity, ang regulations ng mga microbes sa sikmura or sa gut. Ilan lang po ito sa mga maaari natin pag-aralan gamit ang space na pwede natin gawing applicable sa mga tao sa mundo. Okay. Alam mo, nape-perk up talaga ako pag pinag-uusapan yung space. Kasi sabi mo kanina, yung mga astronauts ay nagkakaroon ng panghihina ng mga muscles. Pero ibig sabihin, pag astronaut ka ba, hanggang buhay mo doon ka na? Hindi ka na babalik sa Earth? Hindi naman po. Sa ngayon po is bumabalik pa po sila. May mga ilan lang po na mabilis, may mga ilan na maabot ng ilang buwan or taon. I see. Okay. Kaya lang, sa tagal nila po doon, siyempre, yung iba yung environment. Kumbaga sa atin, sa katawan natin, kahit nga lang yung iba punta tayo sa ibang bansa, pag iba yung lugar natin, may winter, nagkakaroon na tayo ng sakit. Hindi adapted yung ating katawan. Paano pa kaya kung sa kalawakan na ang disenyo ng katawan natin ay hindi talaga nakadesenyo sa environment ng kalawakan? Okay, Doc, gusto ko lang malaman kasi yung panghihina ng muscles, pwede naman yun ma-remedyohan kung mag-exercise. Pero dahil nga sa yung environment ay walang kakayanan mag-exercise itong mga astronaut. So kaya nyo napili itong uod na ito na pag-aralan. Anong contribution maibibigay nila? Actually, sa mga astronaut naman po, meron naman po sila, pero iba yung disenyo ng, meron silang exercise machine, mga ginagamit na makinarya, pero iba po yung disenyo, no? Kasi nga po, iba yung timbang. Kumbaga sa space station, magaan ang mga bagay-bagay kasi walang gravity. So may iba pong mga disenyo at halos araw-araw po ang kailangan nilang pag-exercise. Ngayon naman po, bakit kami gumagamit ng C. elegans? Kasi siyempre may mga ibang kondisyon po na hindi natin maiwasan na hindi talaga makapag-exercise. Lalo na at pinapalawak natin yung tinatawag na space tourism, yung mas matagal pang mga deep space exploration, mas matagal na mga paglalakbay sa kalawakan, saka yung space tourism, yung pagpapalago, pagbukas ng space sa mga iba't ibang uri ng tao na maaring makapagpunta sa kalawakan. So ito, hindi natin masasabi, maaring may edad na, maaring may mga manghihina. So kailangan natin matuklasan. At kung ano man po yung mga matutuklasan natin nun, pwede natin i-apply nga po sa mga kondisyon po na katulad nito, yung mga bedridden po, yung mga nanghihina mga katawan, pwede natin apply kasi may mga pagkakataon na hindi naman po talaga nakakapag-exercisyo. Kung ano man po ang kondisyon ang kinalalagyan nila. Okay. Ano yung C? Sinorhabditis po. Sinorhabditis elegans. Ayun. Alam mo, tinignan ko nga ito eh. Sabi ko, how do you pronounce it? Ang pagkakadinig ko dun ay Sinorhabditis elegans. Ayun. Okay.
paano mo pinadala itong mga uod sa ISS? Okay. Okay. Kanina kasi nagkukwentuhan tayo Apa. of mic, off cam. Ito ay mga uod na maliliit. Apa. Nakikita ba ito ng ating naked eye? Okay pa. Ang Sinorhabditis elegans, isa po siyang nematode. Ang ano po niya is roundworm. So, sa Pilipinas, hindi ko pa alam kung ano yung tamang tawag sa kanya. Okay. Minsan itawag siyang uod or minsan bulate. Okay. Kaya medyo weird yung dating sa akin. Pero pag bulate, di ba malalaking bulate? Uod na lang. Okay. Actually, sa Korea, meron ang tawag nila is Yupun Kumasonchong. Ibig sabihin po nun is pretty little nematode. So, ito po ay, ano po talaga, kumbaga nakatala, ito yung pinagkasunduan, ito yung nakatala sa kanilang mga akademiko-scientific literatura. Kumbaga yung pangalan na yun, po pinakita na talagang pagpapahalagan nila sa C. elegans. Samantalang sa atin, uod or bulate, iba yung dating, di ba? So, sana nga magkaroon ng talagang pangalan yung C. elegans sa Pilipinas. So, kumbaga, si Orange nga, naging Charmin. So, baka naman pwede rin si elegans. Anyway. Pero nga dyan, matent ang tawag di ba? Okay. Kidding aside, okay. So, yung C. elegans po, 1 millimeter po siya. Nilalagay lang po namin siya sa plate. Yung, usually, yung plastic plate o yung ginagamit ng mga Petri dish. Tapos, 1 millimeter, kaya po nating makita siya actually kahit wala tayong salamin. Okay. I mean, really, microscope. Nakikita natin. 1 millimeter po pero kung siya. malabo mata, hindi. Makikita pa rin. Makikita pa rin po pag mga adult na po, yun po yung 1 millimeter. Okay, Tapos gumagamit lang po ng microscope para makita nyo po yung buong C. elegans. Ang kinaganda po ng C. elegans, transparent po siya. So pag tinignan nyo po siya, makikita nyo po yung loob niya mismo, pati yung intestine, yung pharynx, pati yung mga itlog po niya sa katawan, makikita nyo po. Okay. Ngayon, mapunta po tayo sa tanong nyo, paano po pinadala? Ang professor ko po sa Yonsei University, Professor Jin Inlee sa Behavioral Genetics Lab, meron po kaming ka-collaborate po sa Japan, si Professor Atsushi Higashitani sa Tohoku University. At meron pong grupo na nagpapadala talaga ng C. elegans. Yung tinawag po namin ng molecular muscle experiment. I think nandiyan po sa logo po. Yung molecular muscle experiment po, sila po yung mission po na nagpapadala ng worm sa space. Though iba-iba po yung layunin namin kasi iba-iba pong bansa kami. Kami po sa Korea, ang una po namin tinitignan is yung muscle saka yung mga nervous system. So yung paano po ito pinapadala? Simple lang po, gumamit lang po kami ng liquid culture. Liquid. Liquid culture kasi nga gusto namin makapture talaga yung microgravity na environment. Kumbaga pwede siya sa plate, pwede siya sa agar, kaya lang nakadikit siya. Kung walang paglutang na magaganap. Hindi katulad pag sa likido, mararamdaman talaga yung paglutang, yung tinatawag na microgravity. So nakalagay lang po siya sa isang maliit na plastic, tapos may bacteria po doon. Kasi yung bacteria po, yun po yung kinakain niya. Tapos ilalagay lang po namin yun, isisil, tapos meron po silang lagayan doon, idadalhin na po yun sa space. Okay. Alright, teka muna. Sino magdadala? Ba't hindi ikaw nagdala? Diba? Ang una po talagang plano is pupunta kami sa Kennedy Space Center para ihanda yung mga worms. Kumbaga isisil pa po yan tapos i-turn over po namin sa rocket para ipadala sa space station. Kaya lang, yun nga po, gumawa na ako ng mga analog experiment para malaman ko po kung gaano karaming bacteria, gaano karaming worm. Kasi once na pinadala namin space, wala nang ulitan yan. Nandun na, hindi namin kontrolado yan. So, kailangan siguraduhin ko muna na tama yung kondisyon ng lahat na gagawin ko. Pagkatapos po pong gawin yun is, ayun nga po, nag-apply na po ako ng visa para makapunta sa US. Kaya lang po, ayun, hindi ako tatanggap. Ayun. Okay. So, siguro sabi ni Lord, bata, diyan ka muna at meron kang gagawin sa Pilipinas. Pero gusto ko lang malaman kasi kung ito ay kilala, ginagawa na sa ibang bansa, bakit dito sa Pilipinas mo gustong gawin, wala pa naman? I mean, is it possible? Is it doable kung dito gagawin sa Pilipinas? Anong maitutulong nito sa ating mga taga-space? Okay pa. Ang maganda po kasi na kumbaga yung C. elegans, nagagawa naman po talaga siya sa Pilipinas eh. Okay. Kahit nakausap po si Dr. Paul Medina sa UP Manila, meron naman po silang facility. Even though yung facility nila, admittedly, sinabi naman nila na hindi siya ganun kataas o baka high-end C. elegans facility. Pero nakakapag-produce po yung mga estudyante niya ng mga magandang papers, magagandang research. And marami din po akong mga nakikilala sa mga international conference na puntan ko po. Marami po tayong mga Pilipino na nag-aaral din ng C.
C. elegans sa ibang bansa. So ito pong C. elegans is kumbaga mas madali siya dahil nga po is maliit lang siya, non-parasitic o non-harmful, hindi po ganun kataas ang kumbaga safety level niya, biosafety level niya. Tapos madali din po siyang dumami. Kumbaga isang C. elegans, for example, meron po kasing male sa hermaphrodite. Yung male, yung lalaki po, tapos yung hermaphrodite, yun po yung kaya niya mag-produce ng sarili niyang sperm or egg. So sa isang C. elegans, kaya po niyang makaproduce ng 300 na offspring. In one time? Sa isang C. elegans lang po yun. So kung marami C. elegans, kung continuous culture lang po kayo, tuloy-tuloy lang po yung culture, meron po kayo maraming C. elegans. Hindi kayo tulad ng mga ibang, for example, let's say model organism natin is daga. Medyo mahirap siyang alagaan, mataas ang maintenance niya. Ang C. elegans, 2 to 3 days, meron ka ng adult mula sa egg. Kumbaga 4 days, pwede na siya magkaroon ng mga anak o mga offspring. So ganun po kadali siyang paramihin. Alright. Doc, gusto ko lang malaman, bakit hindi daga ang inyong pinag-aralan? Di ba yan ang talagang paborito ng mga scientists na gumamit ng daga sa eksperimento. I'm just wondering, kung itong C. elegans ay pwedeng ipadala kasi gusto nyo malaman kung ito ay lulutang or hindi, di ba? Kung nasa liquid ba siya, napansin nyo na ba kaagad na hindi siya lulutang pag nandun siya sa space? Doon po sa, actually hindi ko siya nakita yung sa experiment 1, yung sa molecular muscle experiment, pero yung sa susunod po namin paper, yung sa JAXA po, meron pong video doon, hindi ko lang po baka sa susunod po ilalabas, yung may video po doon na pinapakita po yung C. elegans. Kumbaga yung bakit C. elegans at bakit hindi daga. Kasi po, sa pagpapadala po sa space, sa gaano kalaki or sa timbang, hindi, kukumpara nyo po, ilang daga yung kailangan nyo po para sa experiment nyo. Pag sa isang pakete ng ng for example, PE bags, magkakaroon ka na po doon ng libo-libong worms. Kasi 1 millimeter lang po, saka bacteria lang po siya. Hindi niya kailangan ng maintenance. Kung lagay mo lang siya, lagay mo lang sa incubator. Dadami na sila. Hindi ka tulad ng daga. Lilinisan mo, kailangan pakainin may oras, may tubig. Yung sa C. elegans, isang simpleng paglagay lang dyan, kusa na silang dadami. Alright. Tika muna, Doc. Bakit PNRI? Di ba? Dapat sa Space Agency ka pumasok, hindi sa PNRI. Anong papel ng PNRI dito sa inyong project? Ito po ay sa tulong po ni Dr. Caster de Ocaris. Inopen po niya. Kasi yung PNRI, meron na po silang pasilidad sa pagkakaroon ng irradiation sa mga biological samples like na mga bacteria, yeast, or fungi. Ngayon, gusto po nilang i-level up gumamit ng mga model organism. Ano po ba yung model organism na pwede natin magamit sa mga pananalaksik nito? So iniisip po nila yung paggamit po ng C. elegans. Kaya kailangan po nila ng kumbaga additional na eksperto para sa C. elegans upang makatulong matayo yung pasilidad na to sa PNRI. Yun po yung yun po yung naging pintuan para makapasok po ako through Balik Scientist program po. Ayun, okay. So kung hindi ka nakapasok sa Balik Scientist, doon ka pa rin sa Korea magtatrabaho? Sa ngayon baka po kasi pero naghihintay po talaga ako ng pagkakataon na makabalik sa Pilipinas kasi noon pa man po na nasa Korea po ako, nais ko na po talaga mapalaganap ang C. elegans. So, I know na hindi naman ako talaga, I'll have credit na, hindi ko credit na ako po yung talagang nagsi-C. elegans sa Pilipinas. Kasi marami na po nauna sa akin. Sila Dr. Mark Petalcorin, dating Balik Scientist din po siya. Nag-training din po siya ng mga C. elegans sa University of San Carlos. Ngayon, yung mga training din po niya, nagpapatuloy pa rin ng C. elegans. And of course, Dr. Paul Medina, UP Manila, marami na rin po siya mga protege, mga sumunod po sa kanya na nagpapalaganap na rin ng C. elegans research sa UP, even sa UP Baguio. So ngayon po, ang layunin ko po is palawakin pa, pagkonektahin po, establish po yung network na to para magtulungan po tayo na ang C. elegans research, hindi lang po siya para sa basic research. Ayun po yung nagiging problema natin sa Pilipinas is yung pagdating sa application. Kumbaga hindi siya aligned doon sa tinatawag na Harmonized National Research and Development Agenda ng DOST o ng Pilipinas. So kailangan yung expertise natin ng mga Pilipino pagdating sa C. elegans, ano ba yung pwedeng idulot na ano yung pwedeng matulot nito sa Pilipinas sa agenda ng DOST. Yun po yung sinusubukan namin i-align ngayon. Okay. Doc,
Alright. Kaya ba kayo prosigido dito sa C. elegans na ito dahil meron tayong space agency or kahit na wala ba yung space agency ay kailangan ninyo talagang pag-aralan yan? Maganda po, malaki din po yung natulong na meron tayong Philippine Space Agency. At alam ko po ngayon na may makilala po ako sa Philippine Space Agency na sinusulong na po yung Haynayang Pangkalawakan, yung space biology. Okay. Kumaga, meron po dyan si Miss Angeline Macasinag, siya po yung nag-aano ng extreme environment, of course through Dr. Ernest Macalalad and Dr. Reyna Reyes. Sila po yung dinedevelop na nila para ma-implement din po yung kumbaga ma-promote din yung astrobiology, extreme environments. Ang sa akin naman po, kaya po ako ay kumakonekta sa mga iba't ibang mananaliksik o eksperto sa Pilipinas kasi hindi limitado lang din po ang aking expertise pagdating sa elegance. Kumbaga sa PNRI, naka-focus po ako sa radiation research and of course applicable na rin din yung space biology kasi cosmic radiation. But sa mga ibang larangan, beyond sa space biology, nais ko pong gamitin yung si elegance sa iba't ibang field. Yun po yung inaalam ko po kung ano po may mga expertise, ano yung mga facilities na available, ano yung mga kakayanan ng mga kapwa natin, mga mananalaksik sa C. elegans para mapalaganap pa to, para mai-align natin ano ba yung kaya natin gawin, ano yung agenda, ano yung gusto ng DOST, ano yung para sa Pilipinas na pwede nating i-align para maging applicable itong C. elegans research doon sa research agenda ng DOST. Okay. Siguro pwede mo ipaliwanag yung C. elegans Pilipinas Initiative? Okay, so mamaya na yung sagutin. Mga kaibigan, magbabalik ko tayo, makarampo ang mahalagang paalala. Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Darating na Hunyo 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipina and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makikiraan lang po. Paaralang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat at ang ating oras po ay 3:32 na po ng hapon at balikan po natin ang ating panauhin. Wala pong iba kundi si Dr. Alfredo V. Alcantara Jr. Okay? So, Doc, yung kanina sabi ko, ano ba itong C. elegans initiative? Okay. Yan, tulad nga po na nabanggit ko nung una, ay, nung nasa ibang bansa po ako, nakita ko po yung kanilang talagang pag-aaral sa C. elegans. Meron po silang tinatawag na C. elegans community, research community, and nagkakaroon po sila ng mga local meeting or conference. At aside pa doon, meron pa pong Asia Pacific sa international C. elegans meeting. Okay. Though, ako po, nakakahanap naman po ako ng pailan-ilan minsan sa may mga Pilipino sa Korea, even sa Asia Pacific and international. Though, katulad ko po, nung panahon ko po is, hindi ko po rin na-represent ang Pilipinas kasi affiliated po ako sa ibang bansa. Wala pa po ako nakikita na kumbaga affiliated talaga sa Pilipinas or rin-represent yung Pilipinas pagdating sa mga international meeting na ito. Okay. At ang dito nga po sa Pilipinas, wala tayong tinatawag na C. elegans community or even a meeting or C. elegans meeting or even a model organism meeting. So ayun po yung naging naisip ko po, yung C. elegans Pilipinas. Doon ko po naisip na parang tulungan ko po or mag-establish po yung C. elegans kasi alam ko po na hindi lang naman ako yung Pilipino na nag-aaral ng C. elegans. Nais ko pong kumonekta, tulungan din po yung mga mga Pilipino sa ating bansa. At kung tutuusin nga po, may mga iba pong estudyante nga po na nagme-message sa akin, nagpapatulong about si elegans. Bakit hindi ako yung nakilala nila na nagsi elegans pero meron tayong mga Pilipino na nandun na po, na may mga si elegans facility. Kumbaga yung mga nagme-message po sa akin sa social media, kumbaga in-endorse ko na lang po sa mga nandito po sa Pilipinas nung panahon na yun. Hindi effective yung kanilang mileage. Yung kumbaga, mga nandun medyo na. limitado lang dati. Po kasi. Medyo kasi hindi naman po sa magaling ka sa social media kaya siguro. Hindi naman po sa limit. Kumbaga may mga institution din po kasi ng represent, of course. Yung prioridad po ng mga institution po nila, ayun po yung kanilang pinaka prioridad. Kumbaga sa institution nila. Sa akin, medyo salamat din po ako na medyo malaya po ako sa balik scientist na beyond PNRI. Kumbaga, sa akin, PNRI dapat puro radiation research lang talaga yung dapat yung pero dahil sa balik scientist po at dahil sa pagpapanlak din po ng PNRI na hinahayaan din po ako na pagpatuloy ito kasi gusto ko po maging sustainable yung C. elegans research. Ayoko lang po na ganito po pagkatapos po nito is wala na po mangyayari. Kumbaga kikilalanin ko po, alamin ko po ano po ba yung kakayanan ng mga ating mga eksperto dito na pwede natin pagsama-samahin, pwede nating i-collaborate together para ma-establish itong C. elegans Pilipinas at ma-further pa na mapalaganap pa itong C. elegans research sa bansa. Okay, hindi ka muna, ano yun? By membership? Sa ngayon po, wala pa pong society or organization na akong ginagawa. Ang ginagawa pa lang po namin, bilang panimula, is nagkakaroon po kami ng survey. Ayan po, nagpadala po ako ng survey sa mga iba't ibang eksperto. Minap po namin yan. Hinanap po yung mga C. elegans mga paper na may mga authors na Pilipino Philippine affiliated authors at saka yung mga kilala ko po na mga Pilipino na nag-aaral sa ibang bansa ng C. elegans. Pinadala ko po sila ng survey at ngayon na series po yun ng survey na inaalam po namin kung ano yung kanilang komento, paano na kanilang pananaw, paano ba yung magiging magandang direksyon ng C. elegans research sa bansa, ano yung magiging pwedeng prioridad, ano yung nakikita nyo na maaring magawa ng mabilisan o yung madaling panahon, ano yung pangmatagalan. Ayun po yung ginagawa po namin sa ngayon. Okay. So ilang taon itong inyong project sa PNRI? Ako po technically po ako po ay 6 na buwan lang sa PNRI. Kaya nga po ang sinasamantala ko po yung pagkakataon na habang nandito nasa PNRI pa po ako
na gusto ko po siya maging sustainable, na kahit wala na ako sa PNRI, nandiyan na po yung consortium, nandiyan na po yung established na, nandiyan na po, marami naman po eksperto tayo sa Pilipinas, na kumbaga, ma-i-align na natin yung agenda natin, mapagpapatuloy ito kahit wala po ako sa PNRI o kahit mapupunta mo na ako sa kung saan, andyan pa rin po sila, andyan pa po yung Sea Elegans Pilipinas. Okay, paano magkaka-interest ang kabataan sa larangan ng biology o space science? Okay, sa space, actually marami na rin naman mga interesado, mga kabataan. Yun nga po yung sa darating na Philippine Space Science and Astronomy Research Conference sa Cebu, magsasalita din po. At nung nakaraan din po, yung PSART din po 2025, may mga estudyante na lumalapit sa akin, nagtatanong sa akin, ano po ba yung mga field? Kasi alam naman natin na admittedly, yung haynayang pangalawa ko ng space biology is hindi siya ganun kakilala. At yung field, ano nga ba yung magiging karera mo pagkatapos mo nito, di ba? hindi mo sasabi na gusto ko nga ito, kaya lang paano pagka-graduate ko, ano yung mangyayari sa akin. So ito po yung ginagawa namin na sana makapagtulungan po kami na ayun nga po, yung research na to is maging applicable, mas madaling makakuha ng mga grant, kumbaga, dahil nga i-align natin yun sa agenda ng DOST or even sa PhilSA, since yun nga po, nag-open na rin yung PhilSA. I'm not sure kung mag-open din sila ng grant, but hopefully, para makatulong din tayo sa, i-align din natin sa agenda ng PhilSA para makapagpatuloy yung mga research at mga tawag dito careers when it comes to space biology. At aside po nun, gumawa rin po kami, ito po, meron naman yung society, space biology naman po, yung PS Bios, Philippine Space Bioscience Society. Ito naman po is established na po siya, registered na rin po siya. Kumonekta po kami sa mga iba't ibang mga eksperto din. Pagdating naman po sa space biology, space health, sa mga doktor, mga scientifico, even mga may analog astronaut po, na related sa space biology. Okay. Alam mo, maganda yung sinabi mo kasi ang mga scholars natin, yung mga estudyante na lumalapit sa'yo, dapat talaga may giya sila eh. Ibig sabihin, susuportahan mo sila hanggang makatapos sila at makahanap ng trabaho. Hindi yung, okay, scholars siya na nakapagtapos. After that, nakatunga nga, diba? So dapat maganda yung yung balak mo na dapat talaga ma-in place itong mga projects na ito para kung sino man yung mga estudyante na magkaroon ng interest ay tuloy-tuloy, di ba? Opo. Okay. Saka po yung maliban sa mga estudyante, yun po yung mga eksperto kasi kailangan po natin sustainability. Alam naman natin syempre sa mga estudyante pagka-graduate, yung iba sa kanila for kumbaga yung thesis is for graduation purpose only, graduation requirement. Pag-graduate nila usually hindi naman so mahihinto po doon. Kaya maliban sa mga estudyante, ayun po yung kinakonekta ko, yung inaano ko po sa mga eksperto, sa mga nagma-masters, mga graduates, mga professors, na para kahit kumbaga wala ako dito sa field na to or wala ako sa PNRI, meron magpapatuloy ng Sea Elegans research na ituturo po nila. Kumbaga may mga tawag dito, generations na nagtuturo pa po ng Sea Elegans at hindi po mawawala yung research na yon. Okay, so marami pa akong tanong. May binanggit ka kasi kanina na maraming areas ang pwedeng paggamitan itong Sea Elegans at hindi lang para sa space. So, mamaya ay ikwento mo sa amin yan. Dumarami po ba ang space biology sa Pilipinas o kaunti na lang? Sa ngayon po, hindi ko masasabi na talagang kaunti. Maraming interesado. Kumbaga, kaya lang hindi sila, yun nga po, dahil nga sa career or sa career path dito sa Pilipinas, ilan lang talaga yung nagpo-focus. Pero marami po tayong mga eksperto pagdating sa space biology. Meron po tayo sa space nutrition, meron nga po yung sa analog astronaut, mga extreme environments, sa PhilSA po, at mga space medicine po. So, kailangan lang po talaga na magkaroon ng atensyon. Kumbaga, promotion lang po sa publiko. Kumbaga, ano po ba yung naidudulot na to? Kumbaga kasi maraming mga Pilipino na hindi rin nakakaalam. Bakit natin, ayun nga po, yung nabanggit ko, unang-una pa lang, bakit natin kailangan pag-aralan yung kalusugan ng mga astronaut o yung mga pumupunta sa space? Yun po yung i-align natin. Ano po ba yung application niya para sa agenda po natin or para sa mga tao na sa mundo, particularly sa Pilipinas, kasi yun po yung priority natin. Pero alam mo, kailangan lang talaga suporta from the government, diba?
kailangan natin ng pera. Yun ba Kasi, po? oo. Kasi ikaw halimbawa, gusto mo talagang tumulong, minsan siyempre kukuha ka pa sa bulsa mo, di ba? Hindi naman dapat ganon. Pero ayun, dapat lang talaga na may support from everyone. From everyone. Sana yung mga nakulimbat, i-suporta na lang sa mga mga estudyante. Anyway, ano pa ang kinakailangan sa bansa natin para masuportahan ang mga pananaliksik kaugnay ng paksang tinatalakay natin, C. elegans? First, yun nga po, yung nais ko pong hingin rin mga tulong ng mga ibang eksperto pa sa larangan ng C. elegans ay mga ibang interesado rin po sa C. elegans research, mga institutions or mga universities. Magtulungan po tayo na gumawa ng agenda na to, i-align natin, kumbaga pag na-i-align natin, natayo natin yung Philippine C. elegans Consortium, yung magiging project ng C. elegans project, since naging aligned na siya sa research agenda ng Pilipinas, mas madali tayo makakuha ng grant, madali natin magagawa yung mga research natin, kumbaga mapopondohan na at masasama na rin siya sa priority. Ayun. Okay. Doc, yung tanong kanina, ano mga areas yung pwedeng mapagamitan ng nitong iyong mga uod? Opo. So, karaniwan pong ginagamitan ng C. elegans, yung mga madali po yung mga katulad ng aging experiment. Sa health? Opo, sa health. Yun po. Pwede rin po yung mga ginagamit sa mga environmental or ecology, like ginagamit po yan sa health ng lupa or ng tubig, tinitest po gamit ang C. elegans. Pwede rin po siya sa microbiome, kumbaga kasi C. elegans kumakain siya ng bacteria, so pwede natin i-observe yung microbiome ng C. elegans. Pwede rin po yung mga nervous system. Kumbaga, ang C. elegans kasi transparent nga po siya. So, may mga iba po tayong mga mutant na may tinatawag na reporter, yung GFP, yung green fluorescence protein, na pag tinignan nyo po sa fluorescence microscope, makikita nyo po yung structure na yun nagliliwanag sa loob ng C. elegans. So, kung gusto nyo, for example, gusto nyo makita yung isang particular na axon, na isang neuron niya, makikita nyo po under microscope. Pwede rin po siya ma-attach, for example, sa mga heat shock protein. Yun po yung tinatawag na gene na nag-respond sa stress. Okay. So, paano natin malalaman ngayon kung na-stress yung C. elegans? Titignan lang natin sa microscope, magliliwanag po siya. Dahil nakatouch po yung GFP, yung fluorescence reporter niya, doon sa gene na nagde-respond sa stress. So, pag makita natin, masyadong maliwanag itong fluorescence natin, i-quantify natin, tapos compare natin dito sa control, may kita natin, mas mataas, kumbaga scientifically na patunayan natin na ito ay may stressful sa C. elegans compared dito sa control natin. Ganun po. Okay. Yung pinadala ng mga C. elegans sa space, sabi mo kasi may mga papers pa kayong dapat tingnan. Sabi mo meron kang hindi pa nakita ang result. Pero nalaman mo na ba ang nangyayari sa immune system o resistensya ng C. elegans na pinadala sa space? So, kasi dahil nga po limitado, hindi naman po kami kasama po sa space station. Kumbaga, ang ginawa lang po ng mga ibang astronaut po doon is dinagay lang po siya sa incubator. After po ng ilang araw, linagay po siya sa preserve po siya. Ngayon, paano po yung mga sa mga post-flight experiment, yun po yung paggamit ng genetics. Kasi nga po, ang C. elegans may iba't iba po mga genes or mutants na po siya, nakamutate siya sa iba't ibang genes. Halimbawa po, yung ginamit po namin sa paper namin is, nagpadala kami ng C. elegans kasama yung tinatawag na Enterobacter, so bacteria po siya. Normal po siya sa na kinakain ng C. elegans, maganda siya sa kalusugan. Kaya lang, kapag ang C. elegans ay immunocompromised o mahina yung kanyang immunity, kino-colonize niya. Kumbaga pinupuno niya yung C. elegans. So tinignan namin, pinadala namin sa space at nakita namin na nagkaroon nga ng colonization, yung tinatawag, yung pagdami ng bacteria sa loob ng intestine niya. Kasi yung ginamit po namin bacteria is mayroon po siyang fluorescence, yung TD tomato. May kita namin sa fluorescence, nagliliwanag yung yung intestine niya. Kasi punong-puno ng bacteria. Compared sa control, yung naiwan po sa Kennedy Space Center under 1G or yung Earth Gravity Control, mas mahina siya. Ngayon, paano namin malalaman kung anong pathway o molecular pathway yung involved? So, paggamit po yun ng mga mutants, yung mga genes, mga gene deletion mutant. Halimbawa po, yung sa amin particular po, yung MAP kinase pathway, yung P38 ortholog, yung PMK1. So, meron pong mutant na C. elegans na wala siyang PMK1 gene. So, hindi siya na-express. Yung PMK1 is important po para mag-adapt siya sa stress environment.
Mm, okay. Yan. So, C. elegans, pag nasa normal na gravity po siya, kakain siya ng Enterobacter, okay lang siya. Kasi wala naman po siyang stress. Pero pag dinagay po siya sa microgravity, ang nangyayari is na-stress siya, kumbaga humihina yung immune system niya, hindi niya nare-regulate. So mas dumadami pa yung bacteria sa intestine niya. Okay. Ngayon, paano namin ano pa yun? Kasi masyadong, ano pa lang yun, dalawang experiment pa lang yun, gamit ng mutant sa ng wild type, yung normal, yung healthy na C. elegans. Meron pa kaming ginagamit na tinatawag na clinostat. Ano po yung clinostat? Ano yung yun? po yung, I think may picture din po kayo dyan, yung makina po siya na umiikot-ikot po. Nagpapaikot po siya. So, sinisimulate po niya yung microgravity. Hindi siya totally microgravity, pero ang ginagawa po niya is, dahil sa pag-ikot po niya, ini-scatter po niya or disperse po niya yung pull ng gravity. Imbes na nasa baba lang dahil umiikot po siya, yung pull ng gravity niya na-equalize. Okay. So para po siyang microgravity. Okay. So maliban po sa space experiment, marami pa po kaming ginawa na kumbaga clinostat experiment at gumamit pa rin po kami ng mga iba't ibang mga genetic experiment like yung RNAi. Ano po yung RNAi? Inalam po namin kung ano yung mga RNA-seq. Kumbaga sinequence pa namin kung ano yung mga genes pa na na-activate, ano yung mga genes na hindi na-activate sa microgravity pag pinakain ng Enterobacter. Tapos tinignan po namin doon sa mga genes na yon, ano ba yung hindi na-activate sa mutant namin. And then pagkatapos po noon, finalang namin sa microgravity. Ano mangyayari pag tinanggal po namin gamit ang RNAi? So pag sinabi namin nating RNAi, yun po yung RNA interference. So yung RNA interference, parang pinipigilan po niya yung pag-translate. Kumbaga, hindi na siya mag-express totally sa C. elegans. So, pag may mga particular na downstream genes, yung mga pinakahuling genes, mga babang genes na mga antimicrobial peptides, mga C-type lectins po, na direktang nag-interact sa bacteria or sa immune system. Pag tinanggal yun, ano mangyayari sa C. elegans? So, pag ginawa po namin mga additional experiment na yon at nakita namin na mayroong mga candidate genes, pag sinabing candidate, ito yung mga mataas ang posibilidad na importante para sa pathway na yon. Okay. So, ano naman po yun? Yun po yung magiging target natin. So, malalaman natin, paano natin malalaman ngayon na kung importante siya? So, pag tinanggal natin siya, manghihina siya. Kumbaga, mako-colonize siya ng bacteria. So, paano naman natin malalaman kung may epekto nga siya, may overexpression naman. So, maliban sa deletion, meron tayong overexpression. Ang dami niyong ginagawa. Okay. Ano naman po yung overexpression? So, kabaliktaran po siya ng deletion. So, deletion po, tinanggal niyo siya. Sa overexpression, pinadami siya, pinalakas niyo siya. Okay. At nakita po namin na mayroong mga certain genes na kapag pinataas namin yung expression, kaya niyang protektahan yung C. elegans. Yun po yung mga, kaya medyo mahaba pa po yun. Pero, salamat naman po at na-publish siya recently dito sa just last month. Okay. Alright. So, nakakatuwa, pero ano nasa isip mo? Halimbawa, naging successful itong inyong experiment na ito. Anong maitutulong nito sa mga astronaut? Paano ninyo ano ang inyong gagawin? Through parang medicine siya, parang tablet or what? Para magamit ng mga astronauts? Okay. Yun nga po, at least kumbaga na-establish natin ano nga ba yung mga pathways, mga molecular pathways, mga genes na importante. Ngayon po, doon natin pwedeng i-apply. Magkaroon tayo ng ano po ba yung mga health or mga nutrition, ano po ba yung mga food na pwede natin gamitin para ma-activate or makatulong para makapag-regulate ng mga genes na to. Kasi nakita nga natin na kapag tinaasan natin, pag inactivate natin itong mga genes na to, certain pathways na to, nakakatulong siya para maging mas healthy ang mga against infection or colonization ng bacteria. Okay. Doc, dahil ikaw ay 6 months lang sa PNRI, kung titingnan natin yung 1 to 10, nakailang, ano na nagawa niyo doon? Pang ilan ng number ang nagawa ninyo sa PNRI para sa project?
Sa PNRI po, sa ngayon po, dahil nga po wala pa po yung facility namin, pero ngayon po is, kumbaga nagpapayo ako, tumutulong po ako sa research design, sa mga proposals po na mag-involve ng C. elegans and microgravity po. And also yung sa mga, ito mga po, yung ginagawa po yung C. elegans Pilipinas, yung ginagawa po namin consortium, and yung mga darating pa po, mga gagawa po kami ng mga workshop, mga trainings, and hopefully kasama po ito, yung guesting ko po dito para ma-promote pa po sa publiko yung C. elegans research. And aside po nun, meron po akong upcoming na conference na pupuntahan sa Australia, Darwin, Australia, yung Asia Pacific Forum meeting. May poster presentation po ako dito sa July. Hopefully, ma-approve yung visa para mapunta na po ako. And yun nga po, yung nabanggit ko po sa Cebu naman po, by August sa PISARC, yun naman po, i-present ko naman po yung paggamit ng C. elegans sa space biology and radiation research. Okay, so paano maging biologist, maging space biologist? Okay. So, kailangan interesado ka, syempre. Okay. Kailangan, alam mo, kumbaga, ano ba talaga yung gusto mo? Of course, kailangan mo rin ng, kumbaga, background pagdating sa biology. Maganda na meron kang, kahit hindi siya, wala naman kasi talagang, kumbaga, major in space biology. Kumbaga, even yung mga tawag dito, yung BS Astronomy, wala rin naman talagang sa ngayon, wala pang major in space biology. I don't know, I think RTU is nagbabalak na magkaroon ng astrobiology. But hopefully, yun nga po, interesado ka pagdating sa space biology, of course, kailangan mo yung kaalaman sa fundamentals ng biology. Kumbaga yung central dogma ng molecular biology. Siyempre, yun yung pinaka-basis natin, yung pagdating ng biology. So, ayun yung mga bagay na alam natin. And hindi lang naman nagtatapos pagdating sa space experiment. Marami tayong mga analog experiment na pwede nating gawin. May mga clinostat, may mga radiation, at pwede rin yung mga tinatawag natin na machine learning, mga AI. So, kumbaga yung NASA, nagkaroon na sila ng Open Science Data Repository. So, yung mga data ng mga previous space experiment nila, available na po siya. Pwede rin siyang gamitin through AI or machine learning. Pwede nyo gumawa ng further analysis. Ayun. Okay. Alright. So, mga kaibigan, yan po ang ating panauhin. Si Dr. Alfredo Alcantara Jr., Space Biologist and DOSTP Shared Balik Scientist. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood hanggang sa susunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. At ito po ngayon, ang ating theme ay Siyensya na, Technopass, sa pamamagitan pa ni Dr. Alfredo V. Alcantara. Maraming salamat sa ating mga kabaraw dito po sa ating station. Ayan, okay. So ako po muli si Melly Tenorio. Bye! God bless you all po.